Huwag mong laging inuulam yung tuyo kasi may UTI ka. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalagad. No? So sa video ito mga kaalagad, dahil hindi ko po natapos panoorin yung live ni Chris na kahapon, so for this video mga kaalagad, ayun, tapusin po natin itong panoorin at nang sa ganun malaman po natin kung ano-ano pa yung mga nabanggit dito ni Chris na sa live niya. At doon sa video na in-upload ko kahapon, kagabi mga kaalagad, tungkol sa word na pag-aasawa, sa mga baka may mga nag-comment kasi doon na parang wala silang kaalam-alam na para ipaalam ko po sa inyo mga kaalagad na si Chris na po mismo yung nag-mention ng word ng asawa sa kanyang live. Pero biro lang po yun niya. Alam ko biro lang po yun niya. Kumbaga, parang inaasar lang ni Chris na nagbakasakali siguro si Chris na mga kaalagad na isa sa kanyang viewers sa kanyang live ay basher niya. Kasi noong nakaraang live niya po mga kaalagad, may nakapasok po na basher at nag-comment po doon na maharot daw po siya. Sinabihan po si Chris na ng ganon at nakita din yun ng mga ibang kaalagad natin. So kaya siguro inaasar ni Chris na, sinabi ni Chris na sa kanyang live kahapon na kasama daw niya yung asawa niya, nagkasakit daw, tapos tawa siya ng tawa. So kaya yung sinali ko sa video kasi siya na mismo po yung nagsabi na yon. Pero ako po mismo alam kong biro niya lang po yun at may gusto lang siguro siya na asarin mga kaalagad, no? So may mga nag-comment kasi na ayun nga, so siguro may mga kaalagad natin na hindi napanood pa itong live ni Chris na kaya ganon sila makapag-comment mga kaalagad, no? So hindi ko na lang sila mga pansin. So mga kaalagad, kung gusto niyo manood ng nang sa ganon hindi kayo mapag-iwanan sa update ni Chris na, pwede naman kayong manood ng live ni Chris na kahit tapos na po siyang mag-live. Tuturuan ko kayo ha. Dito po mga kaalagad, bisitahin niyo po mismo ang kanyang YouTube channel. Ayan, i-click niyo lang po ang kanyang YouTube channel sa baba ng video or i-research niyo mismo. Tapos pag nasa YouTube channel na niya kayo, pag nasa YouTube channel na kayo, dito sa kanyang videos, ayan, videos, ito po yung makikita dito sa videos, ito po yung mga uploaded niya, ito po yung mga vlog niya talaga. Tapos yung live niya, mga kaalagad, tabi po ng video. So i-click niyo lang po itong live niya. So ayan, madami siyang live. So ito po yung live niya kahapon kung saan nabanggit niya na nagbibiro siya dito na kasama niya daw yung asawa niya sa paggawa ng alad or lagayan ng baboy. So ito po yung live niya, latest po. So pwede kayong manood diyan kahit tapos na po siyang mag-live. Kahit kahit huli na po kayo, pwede pa rin kayo nang sa ganun malaman niyo po kung ano yung mga topic niya dito sa kanyang live or ano yung mga ganap dito, no? So i-click niyo lang 'yan. I-click ko kasi tapusin ko din itong panoorin kasi kahapon hindi ko pa ito natapos eh. So ayan. Ganun lang. May ads rin. Tulad din ng mga video na uploaded niya, may ads din ang kanyang mga live, mga kaalagad. So don't skip ads din sa kanyang mga live mga kaalagad, no? Kasi may kita din yan mga kaalagad. So dito mga kaalagad, may nagtanong na isang kaalagad natin kay Chris na sabi niya anong type ng blood mo. So hindi pa alam ni Chris na yung blood type niya. So ako din, hindi ko din alam. 20 na ako, malapit na ako mag-30 mga kaalagad, pero hindi ko pa din alam yung blood type ko. Same kami ni Chris na. Dito nagla-live si Chris na, no? So habang nagla-live siya, kinakagat daw siya ng maraming lamok. Tapos wala daw siyang lotion na pang mosquito. So dito sa amin pag ganyan, halimbawa nasa kami mga kaalagad, ang ginagamit namin pang usok, hindi naman kasi hindi uso sa amin dito yung lotion na yan para hindi kagatin ng lamok. Kapag nasa walog kami or nasa kakahuyan, nasa ba, ang gamit lang namin pa usok is kami ng mga damo na hindi siya tuyo ba. Una tuyo, tapos pag naapoy na siya, lagyan mo ng mga damo-damo na green lang, green, hindi pa siya tuyo ba. Pwede din yung balat ng niyog, tawag namin sa amin dito is bunot. Yung bunot, epektibo din yan pang usok, pang tanggal ng lamok. Itabi mo lang yan. Halimbawa dito si Chris na nagla-live, kinakagat daw siya ng mga lamok. So nagla-live siya, may usok din, no? Pangit din naman may usok. Pero pwede yan, pag may halimbawa ka, may iba kang ginagawa, hindi ka nag-live, pwede mo itabi yung bunot. Ayun, walang lamok na lalapit sa'yo dyan kasi may usok sa tabi mo. Mga kalagad, kawawa si Chris na dito pa. Lagi na lang siyang ng lamok. Nilalamok siya mga kalagad. Sabi ng isang kalagad natin, bumili ka ng off lotion para di ka kagatin ng lamok. Yun din yung sana, madali talaga. Pagkapunta ng maglagay ka lang sa balata, okay na. Legit tong sinabi ni Chris na dito na sobrang mahal na talaga yung bilihin dito mga kaalagad, grabe. Isa talaga yung nabigla maliban dun sa gasolina, yung bigas sobrang mahal na talaga dito mga kaalagad. Buti ngayon may bumaba na, nung last bili ko ng bigas dito sa amin, 57 kilo na yung mais. Tapos yung kinabigla ko talaga, although nasa probinsya ko mga kaalagad, so hindi problema yung panggatong, kahoy. Ayun, may dirty kitchen din kasi kami. Pero may butin din kami, stove.
Tapos pang emergency ba, kayong halimbawa pag may mataas ng ilang araw na umuulan, so may posibilidad na maubusan ka ng panggatong, di ba mga kaalagad? So dapat may butin ka extra. Tapos ayun nga mga kaalagad, yung butin ngayon dati 30 pesos lang yung puno talaga. After nung pagtaas, sumabay siya nung pagtaas ng gasolina dahil sa gera doon sa sa ibang bansa. Pagtaas ng gasolina, grabe yung pagtaas din ng butin. Ngayon 50 pesos, dating 30 pesos mga kaalagad nung isang buwan. Ano ba 'yan? Anong buwan 'yon? 30 pesos lang ngayon 50 pesos na. Grabe. Noon sa 100 pesos mo makabili ka na ng 3 butin. Ngayon sa 100 pesos mo 2 butin, wala pang sukli mga kaalagad. Grabe. Iwan ko ba so sana lang bababa talaga dito kasi may napanood akong video mga kaalagad na kapag talaga tumaas daw yung presyo ng bilihin, mahirap na daw yan mahirap na daw yan ibaba ulit. Iwan ko ba kung totoo ba yung mga sinabi nila. May nakikita din na kasi akong video sa YouTube, sa TikTok na yun daw ang pagtaas daw ng presyo ng bilihin sobrang dali daw gawin dito sa Pilipinas mga kalagad. Sobrang dali lang daw nila gawa ng paraan ng pagtaas ng bilihin, ng presyo. Pero pag pagbaba na ng presyo ng bilihin, parang pinatagal pa ng gobyerno, parang may proseso pa. So yung mga mahihirap talagang yun ang mahirapan lalo talaga. Tama yung sinabi, tuyo na lang talaga yung ngayon, yung medyo barato-barato ba. Mabuti na nga ito sila si Krishna kasi maraming tanim na gulay, maraming maulam sa paligid nila. Kawawa talaga yung nasa yung walang lupa, walang mapagtaniman ng mga gulay. Halimbawa, yung mga kaalagad natin na nasa lungsod-lungsod, mga syudad-syudad, mga lang, dikit-dikit yung mga bahay, walang espasyo na pwedeng taniman. Kawawa talaga sila, wala silang pagkakitaan or wala silang pwedeng makukunan ng ulam. Grabe. Parang na tayo ngayon mga kalagad, parang nasa Africa na tayo ba sa sobrang hirap ng buhay. Tuyo yung ulam, palagi daw inuulam nila ni Krishna is tuyo. 'Di ba ano ba yung tuyo? Bulad ang tawag kasi. Bulad ba mga kalagad? Tawag namin kasi dito, ang intindi ko kasi sa tuyo ni sinabi ni Krishna, bulad. Dito kasi sa amin dito sa Cebu, bulad ang tawag diyan. Pero may iba din na tuyo yung tawag. Iba din yung patis, yung silver swan. Nalilito ako dyan mga kalagad. I-research nga natin mga kalagad. Tuyo sa Bisaya. Tuyo sa Bisaya, ano ba? Ay, oo nga, bulad. Tuyo, bulad. Ayan. Bulad pala yung ibig sabihin. Yun nga, tama nga yung inisip ko. Yun ang tuyo. Nagdalawang isip kasi ako kasi baka yung tuyo na ibig sabihin ni Krishna, yung patis, yung silver swan ba? Toyo, like that. Pwede naman kasi iulam yung tuyo, no? Noon, hanggang ngayon nga kapag pigado, nag-uulam pa din kami ng tuyo. Tuyo yung silver swan. Tuyo pala is bulad. Bulad tawag namin dito yan sa amin guys, yung tuyo. Tapos, di ba bawal kay Krishna yung may UTI siya. Masama yan, Chris. Pag sabi niya dito, ulam daw nila lagi is tuyo. Masama yan, Chris. Din. Paminsan-minsan lang. Huwag mong laging inuulam yung tuyo kasi may UTI ka. Maalat yan, maalat. Tapos siguro naman plus suka pa. Yan ang suka. Napakatapang yan. Suka. Tapos siguro naman hindi ka mag-uulam ng tuyo na walang suka, 'di ba? Partner naman talaga sila. Kung pwede, magsabaw ka kung paborito mo talaga yung tuyo. Wag yung pure na tuyo lang talaga yung ulam mo tapos isasaw mo yung sa suka tapos kanin. Wag yung ganun, Chris, kasi matapang siya, may UTI ka pa naman. Dapat may sabaw ka din, may malunggay like that, no? May maggata ka ba ng mga kung ano-anong gulay na gataan mo. Dapat may din ba? Hindi pure tuyo talaga at suka yung ulam mo. At wag mong dalas-dalasin lang. Paminsan-minsan lang ba, wag mo masyadong laging inuulam sa pagkain nyo laging may tuyo. Nako, masama yan. Alam naman siguro na may UTI ka. Bawal talaga yan, ganyan, may tuyo at tuyo yung iulam mo. Ayan, may sabi nga dito ng ng ibang kaalagad natin. O di ba? May isang sabi dito huwag muna paligaw pamilya muna, unahin bata ka pa naman. Kung si Sir Paul naman okay lang. Gagi. Akala ko kung yung kasunod So dito may concern doon sa sinabi ni Krishna na tuyo lang daw, tuyo daw yung lagi nilang inuulam. Sabi ni Ma'am dito, ayaw sige kaon og bulad day kay asgad na. Di ba? Bawal sa UTI ang tuyo.
Oh, di ba? Sabi dito pa, oh. Wag puro tuyo, baka magka-UTI ka ulit. Ingat ka lagi, day, na pakiramdaman mo, wag lagi mag-ulam ng tuyo. Mataas ang urine niya. Ingat sa UTI. May UTI na nga si Krishna, isa yun sa sinumpong siya kasama ng ulcer. Tapos bago lang yan nangyari. Ngayon, ano naman, tuyo naman daw yung ulam niya lagi. Milo daw yung ulamin niya. Kawawa naman si Krishna, no? Wala daw siyang ulam. Wala na siguro tong pera si Krishna. Bakit Milo na lang yung ulamin niya, mga kaalagad? So, marami kasi siyang binili sa farm. Kailangan talaga ng ganyan, mga kaalagad. Yung nagsisimula pa kasi siya, dapat muna, i-sacrifice niya muna yung mga blessing, yung mga pera na niya ngayon natatanggap. I-sacrifice niya muna dun sa mga step by step ba. Noon, bumibili siya muna ng mga kambing, mga alagaan niya, nagpatayo siya ng mga palagayan. So, sacrifice niya muna yung ulam. May mga time talaga na dapat ganyan, mag-sacrifice ka. Nang sa ganun, may plano talaga si Krishna may malaki pang bigger things ba, yung goal niya. Hindi siya nakontento sa kung ano man siya meron ngayon. May plano pa talaga siya. Kaya, dahil may plano siya, may mga time talaga na naubusan siya. Kasi, para lang matuloy-tuloy yung hakbang ng patungo sa magandang plano niya, mga kalagad, no? Milo, okay yan. Milo na lang kaysa tuyo. Sabi kasi niya dito, tuyo lang daw lagi nilang ulam. Ngayon naman, sinabi niya naman ulit na Milo daw yung iulam niya ngayon. Mas okay yan kaysa kumpara sa tuyo. Dito, may nag-comment ng isang kaalagad natin, oh. Minention niya yung isa na nag-react sa sinabi ni Krishna kanina na kasama niya yung asawa niya. So, minention niya. Kaalagad natin yung nag-comment na yon. Nag-comment siya doon tungkol doon sa word na sinabi ni Krishna na asawa, kasi sinabi mismo ni Krishna. Pero ayun nga, may kaalagad tayo na na-late. Tapos, nag-backward siguro siya ng comment. Tapos, ito yung sinabi, minention niya talaga yung isang kalagad natin. Ayan. Huwag ka mag-comment na mag-asawa na si Bibi Krishna. Padagdag ka sa mga basher. So, di ba? Ito yung kaibahan. Mga kalagad, payo ko lang sa inyo, ha, para hindi kayo hindi kayo mag-away-away, hindi kayo, baka panindigan nyo talaga yung comment nyo or point nyo na mali naman pala kayo. Kung halimbawa mag-live si Krishna ng 12 PM, alas 12 ng tanghali, alas 12 talaga untok. Magla-live yan siya, tapos marami na siyang sinasabi, tapos kayo po, yung word na asawa is nabanggit niya sa 12:15, alas 12:15, nabanggit niya yung word na asawa, tapos hindi pa kayo nakasali sa kanyang live, hindi pa kayo nakapanood. Pagdating ng 12:40 PM, tsaka na kayo nanood ng live. So pag-click nyo na po ng live na yon is hindi nyo na po napanood yung part na sinabi niya na tungkol doon sa word na asawa, yung biro niya na yon. So hindi nyo na napakinggan. Kaya kung may nakita kayong nag-comment tungkol doon na word ng asawa, magagalit agad kayo kasi nalit kayo. Nalit kayo. Nang sa ganun hindi kayo pagkalit nyo sa pagdating nyo sa kanyang live, pwede ibalik nyo sa simula. Pwede naman yan. I-hold nyo lang yung ito. Halimbawa, ito yung pula, ito yung red. I-hold nyo lang yan. I-hold. Tapos i-drag, ibalik nyo dito. Nang sa ganun po, mga kaalagad, magsisimula talaga kayo sa, akala ko touchscreen magsisimula talaga kayo sa simula ng pag-live ni Krishna. Nang sa ganun po is wala kayong makaaway na mga kaalagad natin dito sa comment kung bakit nasabi nila yan, ganyan. Kasi mas nauna silang nanood sa live ni Krishna. Mas may naabutan sila kumpara sa'yo, mga kaalagad, no? So yun lang advice ko sa inyo, no? Kasi baka may mag-away-away, baka dadami ito ba, no? Mag-away-away dito sa Comsec ba. Misunderstanding lang pala, mga kaalagad. Pero naintindihan ko naman yun kasi yung mga nanay yung ibang kaalagad natin at marami silang hindi alam dito sa YouTube. Ayun, may isa pa na kawawa itong si ma'am. Dalawa na itong siya pa rin, minention pala niya ulit yung kaalagad natin na nag-react doon sa sinabi ni Krishna na kasama niya yung asawa niya. Inulit niya pa talaga dito, minention niya din. Ayan, basher yan si Julieta, nag-comment na may asawa si Bibi Krishna. So ayun, nag-comment talaga siya ulit, minention niya din yung isang kalagad natin. Kawawa yung isa ba. Tapos napaka-comment lang naman siya noon dahil si Krishna mismo nagsabi sa kanya nung unang part ng kanyang live, yung biro ni Krishna. Hindi naman sinabi ni Krishna na joke lang yon. Although sabi ni Krishna na kasama niya yung asawa, nagkasakit din ang asawa niya. Tawa siya ng tawa. So nagigits ko na joke yon, na baka may inaasar lang siya sa mga viewers, yung mga bashers siguro.
Kaya ayun, yung ibang, hindi lang si Ma'am Juliet yung ano, madaming kaalagad na ano, naka-comment doon sa pagbanggit ni Chris na nakasama niya daw yung asawa niya, husband. Maraming nag-react doon na mga kaalagad natin. Wow, si Ma'am, oh. Inulit pa talaga. Gagi. Gagi nga tao. Dito pala yun ni Chris na, guys. Dito niya. Katutubo daw yun. Daming tawa ni Chris na. So, ayun po mga kalagad. Yun lang. Tapos ko na pong panoorin itong live ni Chris na. So, ayun. Medyo may misunderstanding dito sa comment section yung ibang kaalagad natin. Pero normal lang talaga yan. So, yun lang mga kalagad. Maraming salamat for this video. Peace and love lang po tayo, ha. Ano po, yung in-upload kong video kagabi na tungkol sa may asawa daw si Krishna. Si Krishna po mismo nagsabi doon sa kanyang live, pero joke lang po yun. Sinabi niya nga po doon na ikakasal na po daw siya sa 2014 at sobrang tawa niya. So 2014 po, ano na po tayo ngayon, 2026, so biro lang po yun ni Krishna, no, sa kanyang live. At yun po yung mai-suggest ko sa inyo mga kalagad, kapag mag-live si Krishna tapos na-late kayo, although naabutan nyo, pero na-late kayo ng 20 minutes or 30 minutes, sa 30 minutes na yon malamang may mga nasabi na si Krishna doon na hindi nyo naabutan. Kaya yung nakita nyo na magko-comment yung ibang kalagad natin na nauna sa inyo na hindi nyo nagustuhan like that, wag nyong awayin agad, kasi baka si Krishna mismo, baka na-topic yun mismo ni Krishna sa unang minuto ng kanyang live. Nang sa ganun hindi po kayo mawawmali, although kahit na-late kayo, pwede nyo namang i-adjust nang sa ganun magsimula talaga kayo sa simula ng live ni Krishna para wala kayong ma-miss ba, no? Lahat maririnig nyo yung sinabi ni Krishna, lahat ng update na sinasabi niya is malalaman nyo mga kalagad. So yun lang for this video. Maraming salamat at God bless. Subscribe my YouTube channel at i-like itong video and maraming salamat po.